matindi ho ito mga kababayan. Linawayan ho nitong si Marcos Jr., itong si Ate Shawi habang pinapanood ng kanyang asawa na si Kiko Pangilinan. Ito ho mga kababayan ho. Okay lang sana yung tipong makikipagbeso-beso yung asawa mo dun sa mga walang issue. Anak ng tawa, merong issue na nagpapalikod, merong issue na nagpupulburon, tapos masisigmura mo, nalalawayan ng asawa mo. Pero itong si Ate Shawi, tingnan, nandidire. Kung kakanta ka lang kasi, huwag ka nalalapit. Anak ng tawa, yan tuloy, nalalawayan ka. Diba? Kitang-kita ko na nandidire itong si Ate Shawi. Tsaka, madam, please lang ho ha, mag-move on na ho kayo. Hindi nanalo yung asawa nyo kasi ayaw ho sila na sambay ng Pilipino. Kasi yung nagkamali daw ho itong si Marcos Jr. na pumili ng kanyang Vice President. Anong gusto mo? Pipiliin niya asawa mo? Noong mga panahon na yun, galit na galit sila kay Marcos Jr. Oo, totoong nagkamali itong si Marcos Jr. sa pagpili ng Vice President. Dahil yung napili niya, hindi pumapabor sa mga kakurakutan ng kanyang administrasyon. Pero bago yan, isa like at sa subscribe. Basta yun ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Wala na ho maraming intro-intro, kakarerekta ho kagad tayo sa mga banat nitong si Ate Shawi. Ito naman kasi si Ate Shawi. Di ba? Wala namang problema kung kumanta ka na lang. Tingnan mo tuloy asawa mo. Hindi, ang pangit ng Team Labrado, tingnan mo naman. Habang linalawayan yung asawa mo ng presidenteng bangag, ikaw naman nakatingin sa wala. Ay, pero itong si Ate Shawi parang napilitan lang. Nandidiri ho. Ito, mana nitong si Ate Shawi dito kay Marcos Jr., Mr. President. Unahin na natin itong total cinema ho talaga itong mga kababayan. Pambihira ho. Teka lang ho, lagyan natin konti. Yan. Sharon Cuneta, sinabing mali ang pagpili ni PBBM kay Sara Duterte bilang Vice Presidente. Palakpakan. Talagang mali. Anak ng toka. At saka mali din yung yung pagkakalatag mo ng PACS. Hindi si Bangag ang pinili. Hindi si Bangag ang pumili kay VP. Okay? Balikan mo yung mga video nitong si Ajik ha, nitong yung naglaway sa'yo. Ang sabi niya, malaki ang pasasalamat niya nung panahon ng kampanya dahil pinili siya ni VP Sara. Hindi yung, ikaw naman Ate Shawi, yan tuloy, magbabiral tong video ko na to, isishare ng mga kasama natin sa PH Update, di ba? Dahil lang sa mga kabalbalan mo, oh. Hindi napigilan na magpatama ni megastar Sharon Cuneta kay Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos. Sa Evening with the Star na ginanap sa Manila, nagbiro si Cuneta tungkol sa pagkakamali ni Marcos na pinili si Duterte bilang katandem noong 2022. Ano gusto mo? Pipiliin ang asawa mo? Okay lang sana eh. Kasi Marcos Jr. pipiliin niya itong si Kiko Maching. Ito, wala nang problema eh. Si Kiko Maching pinapalampas naman yan kahit anong kalokohan sa administrasyon eh. Si VP Sara hindi pwede. Kaya okay lang na magsama-sama kayo. Kasi magkakakarakas kayo. Di ba? Hindi kayo tatagos sa mga Duterte supporter o doon sa ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan niyo mga kababayan. Ganito lang kasimple. Kung sino-sino yung mga galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayong napakaraming mga kababayan natin ang natutuwa sa kanya noong mga panahon na yun. Kaparehong tao ang sumusuporta sa administrasyon na to at kinagagalitan pa rin itong si VP Sara. Bakit kayo allergic sa mga Duterte? Dahil mahal sila ng sambayan ng Pilipino? Anak ng toka, kayo magkakapareha kayo ng lingwahe kasi mga oligarko kayo. Kayo magkakapareho kayo kasi hindi nyo ramdam kung anong pinagdadaanan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya kailanman, yung Marcos na yan, hindi naman nanalo yan. Ay wala nang mananalong apelidong Marcos. Yan ang itaga mo kay sa bumburan nitong si Kiko Maching ha. Sharon Cuneta. Mali, your choice for BP no, Ani Cuneta. Oo, mali talaga, anak ng tokwa. Saan ka ba naman nakakita ng Vice President? Pagka gumawa ka ng kalokohan, binubulgar niya sa media. Gusto nila mag-insert ng 5 billion sa budget ng DepEd. Ayoko. At yung 5 billion sila lang ang may control. Mga siraulo sila. Sa kasama sa audience, ang asawa ni Cuneta na si Senator Francis Kiko Pangilinan. Nalimpan sa kung makagawa naman ng caption itong unfiltered unofficial bato solid supporter na to, nalinimpan. Tayo naman, wag naman ganun. Masyado naman kayong di ba? Ganyan talaga ang buhay. Di ba? Next time Sharon Cuneta, mag-move on ka na. Mag-2028 na, patakbuhin mo dito sa asawa mo. Gusto ko susunod presidente para magkita ulit sila ni VP Sara. Pustahan tayo. Ito. Pustahan tayo. Pagka umabot ang 2028 presidential election. Pag umabot, ito, ano ko to, makikipagpustahan ako dito kahit tag 500 piso.
Sinong kakana dyan? Sige, maglatagan tayo dito. Sa 2028 presidential election, pagka nagka-debate, ang ibibida ng mga kandidato diplomasya dyan sa West Philippine Sea. Mark my word. Kasi pag panahon ng kampanya, yan ang bumibenta. Ayaw ng mga Pilipino yung bingatibo, yung masyadong mainit ang ulo. Ginamit na yung strategiya na yan noong 2022 election, 2016 election. Hindi gumana yan. Yung pagiging agresibo dyan sa China pag panahon ng... Hindi gumagana. Ang gustong marinig ng Pilipino pagka panahon ng kampanya, diplomasya, makikipag-usap, hindi magpapasakop o hindi susunod sa kung kaninong interest dyan sa mga na yan, usapin ng West Philippines. Wala ko kayo. South China Sea pala, sorry. Wala pa pala sa talaan ng mga mapay ang West Philippines Sea. Kaya linuloko ho talaga tayo nitong administrasyon na to. Rerekta ho tayo ngayon dito kay Atty. Ferdy Topacio. Meron pa saan tayong papasadaan pero next video na lang yun. Susulitin ho natin itong si Megastar. Itong si Megastar Sharon Cuneta. Tabi ko lang dito si Megastar. Gusto ko nakikita itong si Atty. Yasesio Topacio. Atty. Topacio! Kung sa ibang bansa yan, general ka, ininsulto mo yung head of state ng isang bansa na kayo ay may diplomatic relations. Ayun. Kagagalitan ka dahil hindi mo lugar na mga insulto. Ayun. Ang Coast Guard ay nagbabantay doon sa exclusive economic zone. Yun ang trabaho mo. Wala kang pakialam sa foreign policy. Wala kang pakialam sa foreign affairs. Ang nagko-conduct niyan ay presidente through the Department of Foreign Affairs. Pero halatang halata naman, inutusan to si Tariela. Si Tariela tuwan-tuwa yan pagka may publicity siya. Publicity hound papansin Tuwan-tuwa siya pag pinag-uusapan siya. Parang lumalaki yung ilong niya pagka pinag-uusapan siya. Seryoso naman ako kita mo. Parang ilong-ilong. Bakit? Wala ba siyang ilong? Wala naman tayo may ilong. Sige na nga, sir. Hindi nga malaman kung Ilocano siya Di ba? Kung taga-Sarat o Ilonggo. Ilongot. Di ba? Di ba meron pang tribo yung Ilongot? Ilongot. Alam mo yun? Wakaranay. Di ba? Meron Ilongot. Ano po yun? Parang tried yun, di ba? Mga Ilongot. I-google mo. Di malaman kung taga-Sarat, Ilocos Norte, Ilonggo, o Ilongot. Sinesearch natin yan. Google lang. Wala naman naman siya. Sir, talaga. Inaalam lang naman natin kung taga-saan siya Sige na nga. Sarat na lang masikat yun. Taga doon ng nanay ni Marcos, di ba? Si Doña Josefa. Sarat. Anyway. Kung sa ibang bansa yung kinagalitan yun, dito hindi kinagalitan. Bakit? Kasi gusto nila na ma-provoke ang China. Bakit? Dahil ayon sa survey, for some reason, galit ang mga tao sa China. Eto ang style ng propaganda. Para malaman natin para malaman ng marami. Although alam naman ng marami yan at wala namang naloloko. Kapag galit sa'yo ang isang tao, ilihis mo yung usapin sa another person or another group na galit din yung taong bayan. Di ba? Galit sila kay Romualdez. Galit sila kay Marcos. Galit sila sa mga kongresistang kontratista. Galit sila sa mga kontraktor, sa mga opisyal ng DPWH. Kaya bumabagsak ang popularidad ng gobyerno. Di ba? Ang sama ng credibility level ni Pangulong Marcos. Anong gagawin natin? Sabi ng mga propagandist ni Marcos. Galitin natin ang tao, ilihis natin yung galit sa ibang grupo, ibang tao, ibang bansa. China. Laging strawman ang China. Yung strawman sa argumentation, yun yung parang diversion. Strawman, beating up strawman ang tawag yan sa argumentation and debate. Yun ang gagawin mong topic para malihis ang real topic. Maraming galit sa China kasi lagi natin sinasabi, binubuli tayo. Totoo naman. Nilihis natin sa China, Ariel attack. Siyempre magre-react ang China. Kasi hindi pwedeng hindi mag-react ang embassy. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil mayayabang ang mga Chinese. Ito hindi ko didepensa. I'm just stating a fact. Kung na-reverse ang sitwasyon, nasa ibang bansa tayo, let's say sa Malaysia, at yung isang general na Malaysia ninoloko, nilalait yung ating Pangulo, magre-react din ang ating embassy. Kasi yun ang trabaho ng embassy, ng diplomat. Protektahan yung reputasyon ng iyong bansa. Kaya sila nandito. Aalma talaga at aalma. Kahit sinong diplomat, under the same set of circumstances, ay aalma. Kaya ito, and then, sige, attack Tariela. Nagalit ang China. Risa, Kiko, Erwin, attack sa Senado. Kampihan nyo si Tariela. Di ba?
Ang problema, hindi naman pinag-aralan. Ayun. Yung diplomacy, yung sitwasyon, yung arbitral ruling, lalo na si Kiko. Si Kiko kasi talaga naman, ito, real talk. Opo. Kung hindi na pangasawa niyan si Sharon, hindi naman mananalo yun. Hindi nga nananalong konsehal yan sa Quezon City. Di ba? Imagine ang mga tirada nito. Abogado ito Kung gusto daw ng Supreme Court na hindi na ipatupad yung ruling nila doon sa impeachment. Yung last year, di ba? Opo. September ba yun? Opo. Sabi niya, sana nag-issue daw ng writ of injunction ang Korte Suprema. Sabi niya. Anak ng Teting naman, Panyerong Kiko, nandoon na nga sa desisyon. This decision is immediately executory. Bakit kailangan pa ng injunction? Alam niyo talaga nung narinig ko yun, tanda ko, hindi ko makalimutan, na-traumatize ako Bakit po? kasi wala akong alam na abogadong ganung kahinang comprehension ng role ng injunction Ala. Immediately executory na nga, bakit mag-injunction? Yung injunction para saan ho ba yun? Para pigilin ng na gawin mo ang isang bagay. Yun. Executory na nga. Ano ba yung judgment na executory? Gawin na kaagad. Unconstitutional. Yes. Yung impeachment kay Sara. Kung unconstitutional yun, paano mo bibigyan ng Justice. due course, Due course, sa oo. Senado? Wala na. Anak ng Teting na buhay to. Hindi na pwede pala. Di na balljack tuloy siya ni Alan Peter. Hindi naman pala niya alam yung pinag-uusapan, di ba? Aray ko. Hindi niya nga, di ba tinatanong siya, sino ang pinakamaraming artificial installations sa South China Sea? Sabi niya, Vietnam daw. Sabi ni Alan Peter nung nag-interpellation sila, mali po. Malaysia. Without knowing. Ngiti-ngiti siya. Unang-una, halata na hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Kasi bago siya sumagot, binubulungan siya. Hindi naman niya tinatago. Noong resource person nila na galing sa DFA o DND ba yun? Yung nakamaskara. Nakasama pa. Oo. Binubulungan siya. Hindi niya alam. Hindi niya pinag-aralan. So yun po ang nangyari doon. Si Risa, na-interpellate na Marcoleta, puro motherhood statements ang sinasabi. Haba-haba ng sagot. Wala namang kinalaman doon sa tinatanong ni Marcoleta. Puro sa ating kababayan, protektahan ng kababayan, pagmamahal sa bayan. Yung mga ganon, yan ang sinasabi ng mga taong walang masabing partikular. Ang tawag doon ay motherhood statements. Puro BS yun. In other words, BS. Bini-BS tayo ni Risa. Si Erwin naman, get the F out! Kung hindi nyo kaya yung freedom of expression dito, hindi na naman niya naintindihan yung freedom of expression, hindi na naman niya naintindihan yung protocols, yung convention ng diplomacy. Yun po talaga, you just do not tell a diplomat to get out. Nga naman. Ang bihira naman, hindi mo papel yan yan, persona non grata. Yung mga buti hindi natuloy, di ba? Tira sila ng tira sa mga Chinese, kinatigan nila sa Tariala, di persona non grata lahat ng opisyal ng Kalayaan Island Group. Paktay. Karapatan nila yun. Wala kang magagawa, sabihin natin. Eto, nagtanaw pala tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Ngayong umaga ay ibinasura na nga ng Kamara ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pagtibayin ng plenaryo ang desisyon nito na sa botong 284-84. Dahil dito, bawal mag-ain ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Ayon sa Justice Committee, sapat sa forma ngunit kulang ang substance ng mga reklamo. Pinuri ng mga kaalyado ng administrasyon ang desisyon habang mariing tinutulan ito ng oposisyon at nagsabing pinutol ang proseso bago masuri ang mga paratang. Sinabi naman ng Malacanang na ikinatuwa ito ni Pangulong Marcos Jr. ang naging pasya at magpapatuloy daw siya sa pagtutok sa mga programang pang-ekonomiya. Well, as expected, Attorney Sal, pumunta nga ito sa plenaryo at nagbotohan. Kaya sa tingin niyo po, Attorney Sal, tama talaga ang naging desisyon ng Kamara na ibasura yung impeachment complaint nila? Naman, tanong mo yan. Alam naman natin yan, noon pa natin sinasabi, napupusta tayo, walang mangyayari dyan. Predictable lahat ang ginagawa ng mga nandyan sa Kongreso. Basta laban kay Presidente Marcos Jr., para mga tupa yan, kung anong sabihin ng puno nila, sunuran sila lahat. Ganyan talaga yan. Murong-murong nga drama. Puro theatrics. Ayan. At dahil dyan, para tuloy siyang nabakunahan na mayroon siyang immunity from parang hindi na pwedeng magreklamo, maghain ng impeachment ng 1 taon dahil doon. Pero kahit wala alam mo yan, kahit wala pang 1-year bar rule na tinatawag, kahit linggo-linggo mag-file ng impeachment yan, palaging dismiss yan. Jesus Mariosep. Ayan, Attorney Sal. Naging entertainment na sila sa paningin ng mga taong alam naman na
alam mo naman ang totoo nang nangyayari. Sa panig naman ng AFP, Attorney Sal, muling nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na mananatili silang non-partisan at tapat sa konstitusyon. Ito ang kasunod ng mga tanong kung paano kikilos ang militar kung sakaling magkaroon ng civil unrest o malawakang kaguluhan kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Kaya, let me be clear, no? The armed forces will be performing its mandate, and we will remain Mandate na daba ka na. Sir, anong mandate pa? Makakatakbo ka pa ba? Magagawa mo pa ba? De, joke lang. Kayo naman. Mas mataas naman ang paningin natin dyan sa mga taga-AFP kaysa sa mga taga-PNP. Mga taga-PNP karamihan talaga dyan basura. Dito naman sa AFP, ilan dyan mga basura, lalo na yung mga higher ops. Yung mga nasa taas, yung mga nakakamiting ni Martin Romualdez, yan, malamang sa malamang, karamihan sa mga yan, puro basura na. partisans, for we are a professional and disciplined organization. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Nagugat ang naturang pahayag ng AFP matapos ang mga balita na magkakaroon umano ng civil unrest o kaguluhan na magbumula sa grupo ng ikalawang Pangulo sakaling tuluyang mapatalsik ito sa pwesto. Si Sampulong Balit. Ayan po, Attorney Sal, ano po ang may dadagdag nyo na komento sa balitang iyan? Well, my message to the AFP, stop talking, just do your job. Puro kayo salita. Alam po ninyo, makikita yung pagpapahalaga ninyo, ang pagsunod nyo sa mga sinumpa nyo sa pamamagitan ng gawa, hindi sa salita. Puro kasi Show dagdag us si mga taga-AFP. that you're indeed the protector of the people. Gawin nyo na lang ang trabaho nyo. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, si Vice President Sara Duterte, Attorney Sal, hindi na daw siya nakikipag-usap sa mga kaalyadong senador matapos ang tangkang pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto III. Ayon sa kanya, napansin niyang ang sino mang makipag-ugnayan o tumulong sa kanya ay umano'y nahaharap sa panggigipit ng administrasyon. Itinanggi din ni VP Sara na may kinalaman siya sa usapin ng term sharing sa Senado at nanatiling tahimik kung may kaugnayan ang senatorial ouster move sa mga impeachment case laban sa kanya. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na yung inihain or isinampa against her, Attorney Sal, kabilang yung pinakahuli na may kaugnayan sa umano'y hindi na-liquidate na 612.5 million pesos na confidential funds. What is your reaction on this, Attorney Sal? Tama ba na hindi mo na makikipag-usap si VP Sara sa mga kaalyado niyang senador? Well, magipag-usap man siya o hindi, basta yung mga senador, kontra kay Presidente Marcos Jr., alam na natin anong nangyayari sa kanila. Yun naman, that's the long and short of it. Yan naman obvious na obvious. Ganyan talaga yan. Basta ikaw Duterte, kontra na sila sa'yo. Kahit na ikaw ay hindi maka-Duterte, pag kinokontra mo ang administrasyon, mga galaw nila, ayaw din nila sa'yo. Yun. So nadadamay na din yung iba na kahit hindi pa niya kaalyado si VP Sara. Hindi siya nadadamay. Kung hindi, basta hindi kakampi sa administrasyon, kalaban ka nila. Ayan. Pero yung sa panig naman ng mga kaliwa, Attorney Sal, tila naman hindi sila parang ewan ko kung part ba ng script nila yon. Parang hindi naman sila binabatikos or binabalikan ng administrasyon. Moro-moro nga kasi nga hindi ba mulat sa puli nagkaroon na ng implied cooperation or conspiracy between the two. Yung dalawang yan, nagkapagtsabahan na mulat sa pulpa nung magsimula yung paninira nila kay Inday Sara tungkol sa confidential funds. Ang napunta kay Pastor Kibuloy, ang napunta kay Presidente Duterte. Kaya yun ang kitang-kita ng tao. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba namang issue pero kaugnay pa rin sa Senado dahil ang mariing tinanggihan at kinondenan ng Chinese Embassy ang Senate resolution na tumutuligsa sa pahayag ng mga Chinese diplomat hinggil sa West Philippine Sea at sa paglabag umano sa diplomatic protocol. Tinawag na embahada ang resolution bilang isang political stunt at inakusahan ng ilang senador ng pananakot at paninindak. Bilang tugon, sinabi ni Senate President Tito Soto na ang mga Chinese diplomat ang walang galang at iginiit na hindi magpapatahimik ang Senado. Idiniin niya na ang resolusyon ay pagtatanggol lang daw sa soberanya aniya ng bansa at pagpapakita ng paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Sa ganitong palitan ng pahayag, Attorney Sal, tama ba na matigas na or tama ba ang matigas na tinding ng Senado laban sa China o mas makakabuti na rin or makakabuti pa rin yung diplomatic talks or mahinahong kikipag-usap na lang sana or hindi na lang para ma-aggravate yung sitwasyon? Yung mga senador na yan na nagsulong ang resolution na yan, nagpapalapad lang ng papel yan. Yan. Kumbaga,
magandang publicidad para sa kanila. Parang lalabas na, Pilipino, anti-Chinese. Makabayan no? O, dating Kailangan talaga, ang pagkikipag-usap mo dyan sa mga dayuhan, meron tayong sinusunod na international protocol, which is Yeah. diplomacy. Ang pag-uusap ng mahinahon, hindi na dadala yan sa mga may init na mga pahayag. Hindi madadala yan sa pag-iinsulto o galit. Kung hindi nasa pag-uusap, ang pagkakasundo sa mutual na interes ng dalawang bansa. Wala. Puro papapel kasi. Mga papel diliha lahat Kaya nga, Attorney Sal, yung iba natatakot kasi baka imbis na magkaroon ng mag-subside yung inita or mainit na usapin dito, parang na-aggravate dahil lang sa publisidad na ginagawa ng mga senador. Kaya sana hayaan na lang siguro nila yung DFA na makipag-usap sa embahada, attorney, no. Ayan. Samantala, hindi agad kaso at hindi rin pa huling desisyon. Yan ang paglilinaw ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang ulat kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Alamin natin ang balitang ito. Ayon po niya ulat sa kanilang batas para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Carlo de la Peña, SMNI News. Yung Ano po masasabi sa balitang yan, Attorney Sal? Ngayon nila yung tatalakayin ngayong araw na ito. Yung tatalakayin nila. Alam mo yung Blue Ribbon Committee yan. Yan, halatang halata di ba? Napapansin niyo. Inaabsuelto yung mga dapat na hindi nga iniimbestigahan si Romualdez, never nilang inimbestigahan. Hindi nila iniimbitahan. Pagkatapos meron na kagad mga deklarasyon na walang kasalanan. Yung mga ibang tinutukoy na mga testigo, wala raw kasalanan. Kaya ang kanilang majority report, taliwas doon sa minority report naman. O kaya puro nga palabas ang mga nangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee. Ayan si Miss Pink Lacson, Miss tuloy. Yan si Pink Lacson, talagang hindi mo pagkatiwala pagdating dyan. Yan mga talagang kaalyado ng Presidente Marcos Jr. Wala, hindi na mababago yan. Para pareho na yung dalawang yan. Yung kanyang boss, Senado. Ayan, Attorney Sal. Parang mangyayari din yung ginawa sa kahapon sa Kamara. Anyway, sa iba ng mga balita, Attorney Sal, may komento dyan ang isa sa ating mga kakilala din sa politika. Galawang politika, yan ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa binagong rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa mga iniimbestigang senador na sangkot umano sa flood control scandal. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Hindi na nagulat pa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa ulat na binago na ang naunang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Chairman Senator Ping Lacson laban sa politics lang daw. Ano pong reaksyon nyo sa balitang yan? For the first time, tama si Remulla, politika. Pero yung iba sinasabi niya, mali. Kesa yung mga putistigo, ganito. Yun muro-muro lang yan. Alam naman natin, yung ombudsman ngayon, nung DOJ secretary pa siya, wala pang preliminary investigation. Pagkalaman ng administrasyon, guilty na kagad. Guilty as in guilty, like hell. Ganun siya ever since. Kaya nga, magaling lang ang arte. Politika daw. Tama siya daw, pero arte niya lang yun. Talagang kasama siya doon sa namumulitika. Sinabi nga niya sa huling parte ng ulat, Attorney Sal, na marami daw ikakaso. Kaya hihintayin lang daw natin. Puro nga salita sila. Hanggang ngayon, wala Wala na. 2026 na. Nakatapos na yung 2 buwan ng 2026. Pebrero na. Marso na uli. Parang yung last time pa sinabi ni Ombudsman, parang ano pa yun, last year, December? November pa yata yung attorney. Wala pa nung nahirang. Yan na ang kanya sinasabi. Ayan. Samantala, Attorney Sala, nagbabala ang Second Congressional Commission on Education na aabot sa higit 50 milyon o 50,000 silid-aralan ang posibleng maipasara pagsapit ng 2028. Bakit kaya? Alamin natin sa report ni Jason Rubico. Hindi nakakatakataka na marami magsasara. Matagal na, di ba yun ang reklamo ever since? Na yung pera para sa edukasyon, sa ilalim ng saligang batas, dapat yun ang pinakamalaki. Pero hindi naman nasusunod yun. Ang nangyayari,
ninanakaw. Inililipat sa iba tapos ninanakaw ng mga ano dyan, mga walang iya sa gobyerno. Kaya nga di ba ang sabi ko, akin mo kaya dyan, kung magdideklara ng revolutionaryong gobyerno, yung kalahati ng national budget ilaan sa edukasyon para lahat ng Pilipino ay papag-aral natin ng formal mula sa elementarya hanggang sa kuleo para kumpleto ang mga eskwelahan sa lahat ng panig ng Pilipinas. Magandang eskwelahan, malaki ang mga kwarto, may mga upuan ng mga bata, may mga uniforme, may libre ang transportasyon, lahat dapat i-educate talaga natin ang mga Pilipino muna. Kung hindi, wala mangyayari. Paulit-ulit na, gaya ng sinabi natin. Ang paksain dito sa ating bansa ay paulit-ulit lang. Ang mga sinasabi ng mga nasa pamahalaan, paulit-ulit din. Kaya yung mga kritiko, paulit-ulit din ang sinasabi nila. Palagi tayong deja vu. Kaya Attorney Sally, parang hindi pa rin natututo, kumbaga, sa mga mga ginagawa. Yung parang yun, paulit-ulit tapos hindi nila ginagawa na action. Ito naman po, Attorney Salha, paalala po sa ating mga kababayan dahil pinapaalalahanan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko, lalo na ang mga lalaking may edad na at ang mga naghahanap ng mabilis sana makulong o mahatulang ng guilty si Revilla. Corrupt talaga yan 2 beses na, hindi na nadala kasi nagagapang ang kaso. Marami siyang pera na galing sa nakaw. Comment ni Attorney. Hayaan na lang natin. Alam nyo, sabi nga pag inakusahan ka, hindi ibig sabihin totoo yung akusasyon. Kaya nga tayo may hukuman. So let the trial begins. Tingnan natin. Para malaman natin ang katotohanan. Ayan, maraming salamat Attorney Sal. Samantala kay BB Nice, talamak na korupsyon so obvious kay Marcos Jr. and family, pati mga mambabata sa Senado and Congress na alam natin kung sino sila. And tama ka Attorney Sal, all same, paikot-ikot and paulit-ulit, all lead to one and same story. Sana eradicate them all, and I know God rules. Bless the Duterte and the real one that leads our nation. Yan. Ito naman po from Bernie Sapurco. Looking po kami ng may kakayahang magsampa ng mga cases laban sa mga tumutuligsa sa desisyon ng Supreme Court para po hindi ito mapamarisan ng mga susunod. Ayan. Ito naman po from Gloryville Ogatis Dekit. Hello po, good day. Meron sana kaming itatanong, Attorney. Pwede po ba maiba or palitan ang desisyon na pirmado po ng Office of the President? Aapil kayo sa Korte Suprema na merong grave abuse of discretion. Ayan. Pwede baliktarin niya. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal. Meron pang isang nagtanong, Attorney Sal, ha. Good morning, SMNI and Attorney Sal Panelo. Tanong ko lang po, wala bang kapangyarihan ng Supreme Court na magpakulong sa mga bumabalahura sa Supreme Court o bumabatikos sa mga justices? Yung desisyon ng Korte Suprema, kung kontra kayo, pwede niyong batikusin. Pero kailangan yung inyong pag-criticize, batay sa desisyon, bibigay kayo ng inyong mga bakayanding legal na mali. Yun, kasama yon sa kalayaan ng pagpapahayag. Freedom of speech yun. Pero, kung dadagdagan mo yun na sinisira mo na ang reputasyon ng Korte Suprema at mga miyembro nito, ay pang-usapan na yun. Kailangan may limit ang tinatawag na pag-criticize. Okay, meron tayo, di ba? Meron tayo mga libel laws. Isa pa, pwede kayong parusahan ng Korte Suprema, kung contempt kayo. Obstruction of justice at kung ano-ano pa. Contemptuous ang mga sinasabi nyo. Kailangan, pag nag-criticize kayo, mali ang desisyon nyo. Gagalang-galang na umuman. Kasi sa ilalim ng mga desisyon nyo dati, sabi nyo ganito. Sa ilalim ng saligang batas, ganito. Bakit ito nabago yata? Kung mga ganoon. Huwag nyo nang dagdagan. Siguro napili kayo. Siguro natakot kayo. Mga ano yun kini-question mo na yung karakter, integridad ng nagbigay ng desisyon. Mali na mo yun.
Ayan. Ayan, maraming salamat Attorney Sal. Samantala, meron pang isang opinion dito mula kay Datu Chang Panagiton Jr. Opinion ko lang, mas safety si Tatay Digong sa The Hague kaysa dito sa Pilipinas. Alam naman natin kung anong nangyari kay Ninoy Aquino. Pwedeng mangyari ulit kasi bangag ang may hawak ng batas. Kaya para sa akin, mas safety si Tatay Digong sa kanyang kalagayan ngayon. Ano masasabi nyo dito, Attorney? I disagree. Pag dito siya sa Pilipinas, hindi maano yun. Sa dami nagmamahal sa kanya. Ayan. Ito naman po from Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo.